Kaan ka. Sige, sige, sige. Tres BG. Kadali sa WhatsApp. BG. May imo. Kadali sa... Paano ko anak ko? Wapay ni. Na, magpaluhod ka dyan na kay luhod. Ano may chilakas man ni? Nuang. Rename. Uang nga pasti akas. Kato na gamit si Michael Dani. Diyan sa John ko ka dyan sa riga. Ayun ka paluhod ka dyan na pa kay luhod. Di, ang i-reserve sale. Kasi wala sa kapag nangutang ni mong load. Bernes. Sabi ko utang na. Yes. Sige, pwede sa akin. Daga na kagutang. Sabi na kay... Sa grado sa kagbayad ka. Wa man na problema kay kayo bandang tadi daw Lagi ba sa kagbayad? Lagi ka. Malibre pero ban kay do gagawin tagal ba na. Pero libre buwang. Tagal ba sir? Cheers. Libre ba na pinapalood? Hoy. Hoy, kasi na magpapalood kung libre ato si Banay makakuyapi. Discounted jud tang G 5.0. Tali na. Ika sir. Kay unjag ma kani ka sir putan sa mga. Agi jum. Aga ka rin po. Okay, your assignment, assessment na ito. Diyan nag-turing ka pa. Binanapanig. Gandang umaga. Okay, your assignment to be passed. Hali, di ka mo ingon og very good. Hali, mo. Kasi may ingon na ingon makaingon. Ano dahil? Wow. Kaya bawa mo juga lagi mo kadyo ng injo good. Ikaw ba ito nangingin? Pwede. Pinasa nangingin nitin. Kani ba Gade, ano grupo ya? Guided na ko. Ma-teacher, bakit ma-subject na rin? Diyan ako nakagilid ko. Ana, dinaunlo din mo da ana. Diyan yung aram edit. Nga na amo. Edit na rin. Ano ba murag 3D? Asa di mo lang subject na. Ginoo ko. Miss kay your math teacher, math subject. Daw na mo to ha. Ano math subject. Mila po sir, ato na juga teacher. Ito, your math teacher, okay, your math subject. So, nag-ultra ba? Mana may yung kusir dahil ni classroom. Na-video na dyan ka po niya makukutin na po. Bahala. Kapoy man tik-tik. Oo, di ka kadulog. Your math subject. Binali na kasi si ito ako. Kailang ako tukuan. Di na dyan daan. Yung sa crush kasi din yung mula ka, Jo. Bisa ka teacher, math subject. Lagi sa indaan sa pumulok. Duha na lang imo ka video lesson. Math subject. At siri ni ngani ano sa video lesson naman ni. Ngayon. Butangin kuan. Butangin sa og kanang na ay gan kinsa nang maestra aron dali ra ma-identify. Kamo na. Agbitan ko maglasan. Kana bang sa isang sanayngan. Na. Be, tanawa. Isang file name ba? Lessons. Puta ka na jog. Wa man lagi ka. Ana ra na. Say ba magimo? Ano ba si bagimo? Agitos imo ang kuan dito ko gayud name. Ikaw ka kuan kana. Nalagi. Ano gimo tinigabli? Ano ma ibalik sa. Nakatay face to face sunod to Eh ba sige to makita. Basta magunahan ano. Mabadala na. Ano sa aman? Murag ka murag ba siguro. Maestra. Manage. Kisa may bakuna na to. Diba manage? Ganhi? Kuya ka, ari ko bakuna. Manage. Hoy, dala ba gibalita nga ni ubos kuno nga na anay vaccine sa Manage, mga manage. kuan. Na, hindi Kita ko ko. Ubos ani ubos ang ganun Kaya kung cases ba sa mga frontliners nga nabakunahan na. Basta kay na Basta kay na yung gipas. Musalihan ra ba pud Labi na to ingat to. Ako kay kan ang mo takikuan gatong ikaduha lagi gid dali man ko abi mo Lunes. Ala, lalimtan na hog record balik. Sige lang.
Okay, so I hope you're able to see my screen. Nakita ba tanan? Yes, ma'am. Okay, so this is an example of a document that is overlaid with graphic signature. So example na niya katong ako ang certificate of participation during pag-MSET ni nato. Okay, so as you can see, what happened to this document is that there is kisa maning itong i-accept. Nawawa sila. Okay, so example ni siya nga document nga overlaid ang iyahang graphical signature. So kung ato makita naigihimo ani nga document, and then the signatories of this certificate were gikuhaan sila og graphical signature, and then gi-overlaid on top of their names. So mo ni siya ang example of document nga overlaid. Another example of this are katubutang ato ang mga certificate nga gihatag sa SDO during itong mga virtual seminars nato. Those are one of the examples of document that is overlaid with graphical signature. So ang ilahang mga graphical signature igo lang gi-overlaid sa document, and then it was saved into PDF file. So mo na siya. Wait sa. However, I will show you an example of a document that is using digital certificate that is issued by the ICT. Okay, so before we proceed, this example, this document is an example of a document that is graphically signed Rabitaw. And if I want to go ahead and verify these signatures, kani bitaw mga signatures ani nilang Mark Anthony C, nilang Alain Pasqua. Okay, so if I will gonna go to verify if these signatures are valid and kanang tinuod ba gyud nga gikan nila ni Mark Anthony C and Alain Pasqua, so there's no way on my end to verify it if it's true and to verify its authenticity. So therefore, this sample is not a digital certificate. It's just a document with overlaid graphical signature. So this time, I'm going to show you a sample of a document using digital certificate issued by the ICT. So what's si Ma'am Maret? Okay, showing to you is an office memorandum from Division of Bohol. Okay, so what is the examples of kanang document that is using digital certificate that is issued by the ICT. So, kuan siya pag May 19, ano siya nga memorandum. Okay, so as you can see, ako alang kuan features ha nga. Ang ako ang laptop is not yet using digital certificate. That is why na mga graph features ani nga dili pa naho ma-open. Okay, so example is if you could see or if you notice, there's a difference if you go over to the signature. So
Naabitaw ka ng countersign diri sa kilid. Okay, makita ba ninyo teachers? Di ay countersign diri sa kilid sa nga ni Sir Benito Dagatan. Okay, so this countersign is signature coming from Sir Fernando Inad. And then if you go over to that signature, ang mugawas diri teachers is signer's identity unknown. But if kung naan ako'y digital certificate, ang mugawas diri is valid signature. But in my case, kanang wala pa man ko'y nadawat gikan sa DICT, that is why ang mugawas niya is signer's identity unknown. Nakuha ba teachers? Hello, nadunggan ko? Yes, ma'am. Nadungog naman. Okay, so mo ni difference. Okay, mo ni difference sa document that is using digital certificate, no? Kung i-download nato ang content, then makita nato diri. If you go over in the signature, ang mugawas diri is valid signature. But on my case, wala pa man ma-okay ang ako ang part kay nagpasa pa man ko sa ang application. Ang nigawas diri is signer's identity unknown. Okay, so aside from that, when you click on the signature, you would see a status. Kung ako ano siyang i-click, kay mo na siya ang mugawas. So again, because wa pa ko'y digital certificate, ang mugawas niya is signature validity is unknown. But kung ma-okay na tong ahua, dapat ang mugawas diri is signature validity is from Fernando Inad Bunahos. Okay, so mo na mugawas diri unta kung naan okay nagahua. But since wala pa man ko'y digital certificate nga gikan sa DICT, so mo na inigawas niya. Signature validity is unknown, so the document has not been modified since this signature was applied. So mo ni siya mugawas nga status when you click on the signature nga provided sa document. So for example, kung signature po ni Sir Dagatan ako ang gi-click, so ang mugawas budana niya is signature validity is from Benito Dagatan. So most of na yung mugawas niya. So I hope you were able to see the difference between documents that is a product of overlaid graphical signature between the documents that is digitally signed using digital certificate. So okay ba ninyo teachers? Nakita ninyo ang difference using kanang documents nga graphically signed lang to the difference between documents that is digitally signed using digital certificate? Hello? Hello, teachers? Okay ra ninyo? Yes, ma'am. Okay. Sige, nakuha ninyo ang difference sa nilang duha. Yes, ma'am. Okay, so Ma'am, kung wala internet, ma'am, dili na makita. kuan siya, way problema. Ah, Bisan pa og walay internet ma'am. okay, ma'am. Thank you. Kay kanang after this, katong sa ako ang giingon ganina nga natay roll out schedule. What we are focusing now is only the application lang ta. After this, napatay roll out on how to use PNPKI, napay ipang si tawag ani napay atong ipanghimuon sa atong laptop before ta makakuha datong digital certificate. So napay mag-expect nga napatay upcoming seminars or webinars regarding PNPKI. So ang ako lang gipakita karon is unsay difference kung ang document is digitally signed using digital certificates sa compared sa ato ang kanang matawag nato og kanang traditional way sa ato ang sa tawag ani certificate. Okay, so move on ta. Okay, so nana si Ma'am Vivian. Okay, so
again, the good thing about this document nga digitally signed using digital certificate is that um, if I will do something revision kung kintahay ako aning i-revise ni nga document, wait sa. Okay, so if I will do something about the documents, perhaps kanang I will add something and so forth, then I will save it. So if I will going to send this document, wait sa ha, kaya daghag na nga out sa Zoom meeting. Okay, so what's going to happen is that the recipient whom I should send this to will also be prompted that there are changes to the documents after it has been signed. Okay, so again, teachers, kung pananglitan kani nga documents kay kuan ni siya, ginama bali ni Sir Dagatan, and then I will do something revisions or I will add something to the document, then I will save that. Kung ako ana siyang i-save ni nga document nga akong perhaps gi-addan ba na ho, gisumpayan na ho og something mga informations pa, then kintahay kung ako ano siyang i-send to other persons, like say for example ako ang i-send through through ninyo mga school ICTs, so mo prompt sa inyo ha nga there are changes to the documents after it has been signed. Di ba kung makainom dun ta dire pag click na ho sa signature, naman sa yan ibutang nga the document has not been modified since this signature was applied. So meaning to say, wala na usob ang document pagka-sign sa document. Pero kung ako ano siyang gi-revise na ko gipang puno-puno, then ako ang gi-save, then gi-send na ko sa mga school ICTs, mo prompt up diri nga status nga there are changes. So may bawaan na to kung naay gipang puno or wala ang isa ka document through gani nga digital certificate. So nindot ni siya nga opportunity nga kita ma-roll out ni nato mga especially teachers. This is not just for teachers ra but throughout ni sa Philippines. Kung ano siya, ang PNP kay ay ang naiuban nga mga COMELEC, nay mga district nga nagsugod na ang COMELEC og roll out ani sa mga other individuals, private individuals. So as of now, ang kaning gihimo ni Sir Inad is that unahon sa tang mga school ICTs and also the school heads, then by July pa mag-roll out sa field employees. I mean sa tanang mga teachers adto na i-roll out by July. So for now, we should understand nga gamay ra ang mga tao nga process sa tuang applications dito sa national. So mo na nga unahon sa anam-anam kay dili raman kay ang DepEd ra ang ilahang cater as well as private individuals. Okay, so mo to siya. Okay, so let us proceed. One more next. Okay, so it is the goal of SDO Bohol to go paperless. And it is not just about that this should be rolled out, but because we are gearing towards paperless transaction. So, So again, it is not just about that this orientation should be rolled out, but because we are gearing towards paperless transaction, and this is also the goal of e-commerce that kanang na-push pa jud siya because of the pandemic. And of course, you can easily grab your digital certificate in a very easy way for you to be able to grab your own PNPKI credentials or what we call as digital certificate. So you must also undergo verification. So just like how you did with JSIS and SSS nga
we do appearance, signed documents, kanang we do biometrics, taking picture of us, and the same with PNPKI na aghapon na siya nga kinahanglan ta nga mo undergo og verification. So we need to be validated and verified for us to be able to get our digital certificate. So na mga process unsaon nga makakuha ta og digital certificate dili kay kanang ihatag ra diretso bitaw nato. So we should undergo verification process. So what are the requirements? So mo ni siya ang mga requirements nato for us to be able to grab our digital certificate. So of course, we have to accomplish our application form. So this form can be, we can get the form through this link, https tinyurl.com/pnpki app form. Pwede ra og how arang i-send sa ato ang GC ang form ani para dili na mo mag-download sa ani nga link. Para diretso na lang ninyo makuha ang form. Okay, sige. Another one is after accomplishing the application form is you need to undergo face-to-face verification of the applicant. Again, after accomplishing the form is we will undergo online face-to-face verification. This is probably done using Google Meet. So kung nanatay schedule sa ato ang face-to-face nga interview, so kanang magkuha na ng tadaan, mag-ready na ta sa ato ang Google Meet. Pero kung laptop atong gamit, pwede na tag dili mag-install. Pero kung cellphone inyong gamiton, kinahanglan pa mo mag-install sa Google Meet. Okay, so another is you need your birth certificate. In the absence of your birth certificate is your valid Philippine passport, photocopy of this, and also one passport size photo taken within the last 6 months, and as well as your unified multi-purpose identification, or what we call as UMED compliant card. Again, this is also a photocopy. So these are the requirements. Nawa na po si Ma'am Noemi. Okay, again, so those are the requirements para makakuha ka og digital certificate. As to how we fill up the form, I will gonna go over that later on. So, muna siya ang mga kuan. Kani, sa number 2 nga requirements niya nga online face-to-face verification. So, you might question as to when is the scheduled face-to-face verification. So we will cover that later. And for the birth certificate, so again, karon na pod nga case is they will only accept PSA. Di ba? PSA na mata karon kanang dili na nila dawaton tong kanang NSO. But kung kintahay og kanang coming pa ang inyuhang PSA, pwede ra ninyo gamiton ang for now ang NSO, but gatong inyuhang PSA nga birth certificate ilagyapon to siyang pangayoon. So na sabtan ba teachers? Kanang unahon, ang importante nila teachers is mas maayo og makapaschedule ta og interview. So mas kanang kung wala pa tay PSA, so okay ra og katong NSO sa pagkaron kay aron nga mas schedulean mo kay og kintahay magwat-huwat pa mo ganas moabot ang injuhang PSA kay murag most likely 2 weeks na siya ay pa moabot, di ba? So kanang ang tendency ana is magka-prolong pod ang inyong schedule kung kanus amo ma-interview ma-online face-to-face. So mas maadyo nga kanang mo send mo daan og NSO, pero kinahanglan gyapon tong PSA para ma-approve mo kay dili man siya i-approve kung ang inyong gihatag nga requirements is NSO nga birth certificate. So if di ba, so atong unahon nga ma-interview mo, bahala og kanang later part na ma-approve ang atong application. Okay, so our UMED is
kani atong UMed kay it may be come from our GSIS or SSS. Pwede ra na siya dawaton. Okay, so in the event nga wala mo UMed, okay, so in the absence of UMed compliant card, any two of the following cards are also allowed. Kay kuan siguro isa ha, any two dani bisan asa dani nilang duha, pwede nga mo inyong gamiton kung wala mo UMed. Okay, so niingon si Sir Inad nga wa siya kahibaw nga nung gi-appeal gihapon ang passport diri sa list nga gibutang naman siya sa una, pero sagdi lang mura may iyang gibutang. So kuan, any two of the following kaninila, kanima driver's license, PRC, ato ang NBI clearance, police clearance, postal ID, voter's ID. So pwede na siya maggamit kung wala tay UMID ID. Kani sila tanan. Anyway, kanang after this orientation, I will send to you this kanang PowerPoint presentation para inyuhang mag-go over kung naamoy na miss sa ato ang orientation. Okay. So, okay, so how are you going to fill out the form? So, katong ganina, di ba, nihatag ko ninyo og link. So you can copy the link and paste it to whatever browser you have and download the file. Okay, wait sa. Ano naguna-una ka? Okay, so let us continue. Okay, so teachers, after downloading the file, you have two options. Nakay two options after nimo ma-download ang file. It can be accomplished by printed. Kanang inyuhang i-print ang document, then i-filled out ninyo hand and sign. Or it can be filled out using the Adobe Acrobat Reader DC and sign. So, pwede ninyo i-print daan siya, then ayha ninyo entryhan. Or pwede ninyo siya i-accomplish using Adobe Reader, kaning DC. So, then you can attach the passport photo to the form, then scan the application form alongside the other requirements. Kato bitong mga passport, birth certificate, katong UMed ninyo. Moto siya ay mga other requirements. So how are we going to fill out this out? So how are you going to fill this out? So there are some things that we need to consider. Ako ang ipakita ninyo kung unsa ang forma sa application form sa PNPTI.
Okay, so teachers, can you see my screen? Nakita ninyo, ma'am? Sir? Yes, ma'am. Okay, so this is an example of the application form for PNPKI. Okay, so before we are going to fill this out, there are some things that we need to consider. So if you would see, there are red box here. Can you see ang mga red box? Ay, wait. Tutuplokan ninyo na ako. Uy. Okay, so kaning mga red boxes, ani, so it means to say that these are required and cannot be skipped or left blank. Okay, so kaning mga red boxes, kinahanglan na siya nga i-fill out nato, dili na siya nato kanang i-leave blank. And then the rest nga mga blank, the rest nga mga blank nga boxes, meaning those are optional. However, as much as possible, please fill those out para mas mapadali nato, mas mapadali ang ato ang approval sa DICT. So mas maayo nga ato hagyapon na siyang entryhan. Okay, Excuse me, asa may red boxes na? Asa red boxes, wala maklaro. Wala. Wait sa ma'am ha. Ma'am, wa makita, Yes, wa ma'am. makita. Red. Sa ma'am. Klaro na ma'am? Kani mga last name, Wala, ma'am. first name, wala makita ninyo? Wala. Wala, Wala, ma'am. Application. Wa, may wala nakita, niya. ma'am. Wala makita. Wait sa Sir Michael. Hi, Sir Herbert. Ay, saban. Sir Bert. Yes. Ikaw may ilhan mo. Ikaw may lucky. Kana say yes. Kana ma'am, makita Kana, ninyo. kita na. Nakita Wala na. na. Ma'am, Okay, dako na so sila, ma'am. this is an example of kanang PNPKI application form. So mo na siya i-forma. And then as you can see, makita nato na yung mga red boxes here. Mo na dili nato i-leave blank. So kinahanglan jud ni siya nato i-fill out. Then the rest of the boxes kaning mga black boxes is those are kanang optional pero mas maayo nga ato ang entryhan para nga mas mapadali ang application sa ato ang form sa DICT. Okay, so for di ba sa ibabaw makita nato nga na yung mga instructions. So gibutang niya number 1 nga please fill the form in block letters only. So meaning to say nga ato ang i-capitalize ang ato ang pag-entry. So kani ang gibuhat ani is nagamit ko og Adobe Reader nga DC pero kanang pwede ninyo nga inyuharang i-print and then inyuhang entryhan. Then afterwards nga ma-entryhan ninyo inyuhang signan then scan to PDF along with your other requirements. Pero pwede ra sad og mag-use mo og Acrobat Adobe Reader kay ang mahitabo man gud ani kung taas mo og ngan pwede niya i-automatically adjust ang font size sa imong sa Acrobat. Galing kay og kintahay kung ato ang i-print then gamay ra ang box then taas imong nga na tendency nga dili siya maigo. So dili man niya hinuon maklaro ang imong kanang handwriting. Okay. Okay, so how are dapat, we Ma'am going? BJ, Yes, sir. dapat i-encode yo dili handwritten ang pag Pwede man input sa gyapon, data. sir. Pwede ra gyapon og i-print nimo then imuhang kanang handwriting ra ang imuhang information. Pwede ra. Pero mo lagi ang nay tendency nga kung pananglitan taas imuhang ngan like parehas ako kanang tuluman ka names ang first name. So nay tendency nga basin og dili maigo labi na og dako og agi nga na. Pero okay ra, okay. dawatan naman gihapon nila sir, pero mas maayo jud og kanang mugamit lamang ta og Acrobat Reader para
hinlo bitaw ang ato ang application form. Okay, Okay. sige. So, pero kanang pananglitan o wala mo'y graphical signature, pwede ra og kanang inyo after ninyo ni ma-fill out, then i-print ninyo, then permahan ninyo manually, then inyuhan akong kanang i-scan to PDF pareha sa akong gihimo kay wa man ko'y digital signature, then naguba ko daw ang isa ka laptop, then wala na ko'y Photoshop nga ako ang ang kuhaon ang background sa ako ang signature. So mo na nga na lamang siyang gi-print, then pag guman ako na pong gi-convert to gi-scan, gi-convert to PDF ay gi-send sa DICT. So later on ako mang kanang kuanan kung unsaon pag send asa i-send ingana. So how are we going to fill in this form? Mag-una sa tag unsaon na to pag fill in. Okay, sige. Mag-start ta sa number 1, certificate class. Okay, so no question, of course, ani sa certificate class kay this is pertaining to individual certificate. So pasagdira ni siya. Then for the certificate type, kani siya is atuan ni siyang i-click kaning duha, signing and authentication. Okay, so signing, for you to be able to digitally sign documents, and for authentication is to authenticate emails and encrypt them. So meaning you will be provided with 2 credentials, the one that is signing documents and the other one is one for authentication. And then for the method of activation, ang ato ang pilion ani is online download. Why not USB token? Kay kung mag-USB token ta, kinahanglan pa ka mo dun sa DICT, unya muhatag ka og USB adto para i-store nila ang imuhang token. Considering pandemic, we could not able to do that. So instead, they are suggesting that we will be choosing online than download. So dili ta mo pili aning USB token. Okay, so for the other informations, again, please take note of the following. Kinahanglan siya nga ato ang entryhan in block letters. So meaning ato siyang capitalized. Okay, so ako na lamang mong tagaan sa ako ang fill out ha. Kato na lamang isa ako ang ipakita sa inyo ha. Thank you. Okay, makita ninyo teachers? Agaw ang sample. Okay, ma'am. Okay. Yes. Okay, so Okay. kaning siya mo ni ang example, balik sa task kinaunhan. Diba, as you can see na, I click here to affix photo. So once you click that, so mangita siya og asa nimo gi-save ang imuhang passport size nga picture. So pwede na inga na i-insert ra nimo. So mo to sa nahitabo sa ho nga nana na siya na affix agaho ang passport size nga picture. Okay, so let us proceed with other informations. Again, so dire kuan mo ko ninyo, salig mo ko ninyo bahalag ma-expose akong data. Okay, sige. So mo na ato ang i-fill out ang form into block letters. So last name, first name, and then middle name. Then for the name extension, kay wala man ko name extension, so ang i-type is NA. Then for the gender, just click the boxes here, then the nationality, Filipino. And for the date of birth, please take note nga, di ba kita kay naanad man taog kanang MMDDYYY. So kani siya, the date of birth ang iyahang kanang format is DDMMYYYY. So please take note nga dili na siya mabali. Ayon ni Joy bali kay basig injuhan ang mabali. Ato adyo na siyang tan-awon nga day una ay month then year. Okay, so our T number is very important kay naka red box na siya.
GSIS, kaning GSIS is ato aning BP number. Then the CRN number, makita ni sa atong UMed. PhilHealth number na to, Pag-ibig number. Then here, agency, organization, agency, and company. Down from school heads down to teachers, ang ato ang ibutang nga organization is name of our school. Take note, teachers, ha, kung school heads ta down to teachers or kanang say tawagan ni non-teaching personnels, kanang mga atong adas, apil man sila ani, ang ilang ibutang aning atong organization or agency company is ang name sa school na to. Then the organizational unit or the department division, ato ang ibutang is Department of Education, Bohol. Dapat na Bohol kay daghan man ta nga kuan. And then for my marital status, of course, I'm single. Then employment status, working. Amo na mag-iguan na kung married mo o widow mo unsa mo na. Sige. Onja. For my dari kay ang sunod kay spouse name. So wala mo kay spouse, so ang gibutang is NA. Pero kung naamoy husband or wife, so inyo ang ibutang in last name niya, first name, middle name, then iyang name extension, and then the birthday. So again, ang birth date gihapon dani is, ang format is DDMMYYY. Then please take, ibutang kung living ba or deceased. Kung living, ibutang living. Kung deceased na, ibutang deceased. Okay, so another is mother's maiden name. So tanan again, more gihapon, the same with father's name. And then for the residential address, okay, sa mostly, I understand nga, mostly sa ato adiri sa Bohol, wala man jud tay unit, room, or house number sagad. So ibutang lang na siya og NA. Then the street, kung asa dapita nga street, it can be your purok number. Nga ibutang nimo ana. And then the barangay, the municipality, again, capital letters gihapon tanan. Then wala man koy landline, so NA na siya. Then I provided also my mobile phone number. Then email address. So it is suggested nga ato ang ibutang email address is our DepEd email kay nakuan man ta sa na-associated man ta sa Department of Education. And then for the alternate email address is ang ato ang personal email nga gi-use. Okay, so okay ra ba na siya, teachers? Nakuha ninyo sa residential address? Okay, so what may nitingog, so let us proceed. Ari na po ta sa office address. Okay, say for example, kay kanang teachers man ko, ang mga school heads pareha ra pud sa teachers nga format. Ang ibutan dari is office of the principal, then kanang ang building is Gabaldon Building. Sakto ba na, Sir Herbert? Gabaldon Building ba nang sa opisina nato? Oh, pwede ra na, ma'am. Gabaldon Building. Kaya may tag-admin building kay wa man specify Oh, Gabaldon man gud na. Oh, Gabaldon ang term. So mo to ang gura pong gibutang is Gabaldon Building, and then ang ko kay sa street sa Central ang gibutang ag NA. Pero kung kay mo sa street sa inyong eskwelahan, okay ra ninyo butangan na ninyo. Or kanang purok number, pwede na ninyo mabutangan. Then barangay, then municipality, then the province, and then the zip code, then the landline number. Sa kung wala may landline, butangi ra gud og NA. And then for the email address, mo ni atong gisgutan, nakalipat ko ninyo og nahibaw-an na ba ninyo, teachers, kung nana mo email sa inyong eskwelahan? Wa pa, ma'am. Naami, ma'am, pero wala gigamit. Wala gigamit. Kuan magud, ma'am, kanang usually ang gikuan karon nga email sa kada schools is schoolid@deped.gov.ph. Then later ako ang isend sa inyo ang default password para masutan ninyo ang inyong kanang email sa school. So mo na ang imbutang ninyo nga email address ana is the schoolid@deped.gov.ph. Then wa man may fax machine sa district, so that is NA.
So mo na siya sa office address. Pero kung wa man tay PSDS dani, ang PSDS ani is ang ilahang organization is Division of Bohol. So lahi pud ang ilahang mabutang ani nga unit room ang ilahada na is ang address sa SDO. So ato kay school heads down to teachers ang ato ang gamiton parihara ta katong office of the principal nga na ang address sa inyong eskwelahan. Okay, so okay ra teachers? Paspas ra ko or naamoy gusto ipapangutana, ibalik na i-review? Wala? Okay, so let us move on with the next page. That is the declaration. Okay, so for example, kani siya, wala ni siya format. Actually, wala ni siya format. Ang ato alang ani is kanang kung kanus amo nag-fill in, asa ninyo, asa mo dapit ang fill in, kamo ray iguan niyo sa inyo butang. And then, of course, the name of applicant ang ato ang name. And then, you can affix your signature here by clicking this one. Kung ato ning i-click, again, the same with the kanang ganina sa picture na to nga, mabangitaon siya asa nimo gi-save ang imong graphical signature. Okay, so nakuha ba teachers? Pero pwede ra pod og wala moy kanang graphical signature, pwede ra ninyo ni i-print katong sa ang giingon ganina nga, i-print ninyo then inyong signan then i-scan na pod into PDF file so it can be. Pwede ra na siya. Okay, so for number 7 is the checklist of documents to be submitted along with the application. So as what I have said earlier nga natay mga requirements nga ato ang sa tawag ani along with sa atong application form kung ganina nga example kung birth certificate o valid passport na i-click na siya then also your UMED ID. Pero kung in the absence of your UMED ID, you can choose any of the two. Kani siya either driver's license na tanawa na dari ang passport. Ambot nga na to. Okay, so dari driver's license, PRC, ato ang NBI clearance, postal ID, voter's ID, and so on and so forth. Muna siya ato ang iputang. Pwede galipod gamiton dahil atong e-card o. Kung na mo e-card. Okay, so again, teacher kung wala mo UMED, kinahanglan duha ani. Duha sa ubos. Dili kay isa ra gyapon, duha. Any two of the following cards are allowed as valid IDs. Kung wala mo'y UMED, kanara. Kani sa PSA, katong sa akong giingan ganina, kung wala mo'y PSA pa, you can use of your NSO birth certificate, pero dili gyapon na siya ma-approve, pero at least lang ma-schedulean mo og interview. Then, kung moabot na inyong PSA, i-send ra gyapon sa ilaha later on para ma-approve ang imong application. Okay, so this part here, wait sa akin ng banagiro. Nagbanha ag iro, okay. Okay, another is kani siya to be filed by the RA office only. So automatically mo gawas ni siya kung unsay atong gibutang sa ibabaw. So ayun na siya ilabti. And then agreement, pwede na ninyo basahon. Okay, so again, the same with aring koan sa kinaunhan bitaw nga mo affix gyapon sa atong signature ja. Kung mo gamit ang Adobe Reader, by clicking this, mangita na po na siya og asa nimo gi-save ang imong graphical signature. Pero kung wala, imuha na na siya i-print and then imong permahan. Okay. So that's it. Mura na siya. Ma'am. Excuse me. Katong UMED ID, front try butang, wala tong likod. Wa man siya gi-specify ma'am og front ra ba? So ang gibuhat na ko
ako ra gyapon gi back to back kay usually manggod og mga mangita og photocopy sa atong ID kay back to back bitaw mo daw naniguro na laman ko. Okay. Yes ma'am. Okay. Napailaing question on how to fill in the form. Hello. Ano ka Teacher. example nimo, ma'am? Balik sa akong example. Imo makanang Unsa ma'am? imo makanang i-share na mo nang iya. Ay, ako ang i-share ni Ju ag blank nga kuan. Blank nga form pero ag ako mismo dili na ako i-share. Unsa man? Pero anyway, kung na may mga questions ma'am, pwede mo maka-i-chat ako ug unsay kanang nalimtan ninyo nga kuan. Pero kani siya nga part na to sa ato ang katong pag-fill in sa form, ako ana na siyang na-record so pwede na daw siya ma-share. Nakalimtan na ang kinaunan ano na-record. Pero dire na nga part na record na ni. Pwede ra na i-share sa inyo ang recordings aning ato ang meeting. Thank you. Sige, napay questions on how to fill in the form? Wa nay lain? So, let us proceed with the next step. Okay, be. May nangingog. Okay na siguro. Okay, hello. Kanang naapata tanan. Hello, ma. Okay. Ma'am. Okay, sige. Let us continue. So, right after accomplishing the application form is we have to place all requirements in a single PDF. So again, naman tayo dagang mga scanner sa phone. Pwede rin na sila natin gamitan para mas madali dita. So, katong i-photocopy, mas maayo ang i-photocopy daan ang ID. Naraman po yung mga photocopiers, ato ang printer. And then, ato ang siyang scan, iipon tanan. Dili, pwede og kanang, si tawag ani ka na bitang, mabuwag-buwag siya. So, place all requirements in a single PDF. Then, right after accomplishing it, so we have to email our requirements to vc2.support.pnpki@dict.gov.ph. So, please take note of this. Muna saya ato ang emailan sa ato ang requirements. vc2.support.pnpki@dict.gov.ph. So, right after emailing, you can always check your email for updates and schedule. So, atoan ang i-check kung ala na ba i-message ang DICT na to, gireplyan ba ta nato, gireplyan ba ta nila. Okay, so kung example mo abot na ang ilahang reply, this is how it goes. Okay, so mo ni siya example nga ato ang madawat kung naa natay invitation gikan sa kanang kuan DICT. So as you can see here, na sila message nga PNPKI online face-to-face verification for PNPKI application. So na siya mo gawas nga when. Okay? So mo ni siya kanang schedule nimo for your online verification. So atong tan-awon ang schedule, please stick to your schedule. Ato ang sundon kung kanus atong schedule, and then na siya mo gawas dari sa ubos pag joining info, join with Google Meet. So again, as what I have said earlier, face-to-face verification is via Google Meet. So ang ilahang gibutang dani teachers kay 11 to 11:30. So please take note na before sa imong scheduled time, mo join na ka. Like say for example, 5 minutes before 11, naana ka ni join na ka sa okay, ra ba teachers? So mo ni say example nga kanang invitation nga madawat nato sa PNPKI once nga mo email nata sa ilaha sa ato ang requirements. So sendan ta nila gingani. So please take note nga mo say tawag ani
mo stick ta sa atong schedule nga dili na to malintan kay basin og ay mo ingon nga hala nakalimot to sa awang schedule. But in the event nga makalimtan ninyo ang inyong schedule, so mo email mo og balik sa ilaha katong email ad nga ako ang gihatag ganina gi-flash be kani. To ang gi-flash ganina kay pero make sure nga muhatag mo og kuan. Make sure nga muhatag mo sa ilaha og valid reason nganong wala mo ka kuan, nganong wala mo ka meet sa ilahang gi-schedule ka time kay syempre daghan ba pud ta whole Philippines unja dili mo sanong sa inyong schedule time. So mo email mo balik ari nila kung tagaan mo og schedule balik or na ay tendency nga mo balik mo og apply mo hatag mo balik sa inyong application then schedule na po mo balik. So depende na nila kung unsay kanang ilahang say tawag ani ilahang decision kung dili mo ka-meet sa schedule time nga gihatag nila. Okay, so again muna siya example for the invitation nga ihatag sa DICT. And then once approved na ang imuhang email, so muhatag sila, expect nga muhatag sila og approval email sa inyuha. Then mo na ni ang gihuwat, wa pa ko ingani. Mo na nga dili pa ko ka katong sa mga digital document tabi to ganina dili pa siya mo gawas. So mo ni siya ato ang huwaton ang approval gikan sa DICT. Then right after ma-receive ni nato nga approval email, so mag-wait na lang ta for the rolled out schedule. So napay upcoming seminar or webinar regarding PNPKI basin og mga kuan na siya mga July siguro. Kay mga July man pod i-roll out ang sa teachers. Sige, so for a summary, again, how to fill out the form. There are two ways. It can be print, then fill out, handwritten, then affix your signature, then attach your passport photo. Or it can be filled out using Adobe Reader. You can print, then affix your signature, then also attach your passport photo. Then right after accomplishing it, you can scan the form and along with the other requirements. And right after accomplishing your requirements, you have to email this to vc2.support.pinpki@dict.gov.ph. Then, right after emailing, so kinahanglan mag-regular tag update sa atong email kung naa ba sila gihatag nga invitations at nato. So, magwata sa atong online face-to-face verification schedule. And then, join the online face-to-face verification at least 5 minutes before the schedule. So, example, ang imong schedule is 9 a.m. in the morning. So, 8:55 pa na is ni-join na ka sa Google Meet. So, once you got the digital certificate download email, you are already good. So, wait for the rollout schedule. So, maghuwat na lang sa rollout schedule. Okay, so, facts, kato na yung mga questions nga pwede ninyo na sa inyong mind. Okay, so example is question number 1. I don't have a PSA issued birth certificate nor a passport. Can I still apply? So yes, you can just you can also apply, pero for now you can be scheduled for an online face-to-face verification. So you can submit the PSA issued birth certificate at a later date. So pwede ra og ang inyong i-submit is ang inyong NSA nga birth certificate. So later na ninyo ipasa ang inyong PSA. Another, my ID are showing my maiden name. So please include your marriage certificate in the requirements. Kananglitan bitaw og kanang wala pa bitaw nato na update ato ang ID kay recently lang ka na minyo or nga na please include your marriage certificate. Apila na siya. Then another is, I miss my online face-to-face verification schedule. Can it be rescheduled? So sa ako nang giingon ganina nga, you can email again to vc2.support.pinpki
dict.gov.ph for rescheduling requests. And then, for the next step, kanang submit application ASAP kay aron nga kita man unahon mga school ICTs and school heads. So please kanang as much as possible right after this orientation kanang makapass na mo sa inyong application so that kanang ma-schedule na mo sa inyong online verification kay aron nga makadawat na mo sa inyong digital certificate para kung naa na nga tong rollout schedule, at least ready na mo. So, mora to teachers, kanang pananglitan na mo yung mga queries, kanang pwede na ta mag-open forum. Hello? Ma'am, kanang Yes, karon sa sir. may deadline ana. Wala siya deadline, sir, pero... Application. Sir? Unsa, Why sir? deadline sa pag-submit? Why pay deadline, ma'am? Sa Wala sila gi-set nga deadline for submitting the application pero ASAP na siya. ASAP for school heads and school ICTs. Kay kanang kuan man, wa siya magbutang og deadline, sir. Dili jud niya ibutang og deadline pero mahog siya og mandatory for us nga mo apply ta for digital certificate. okay. Thanks. So mo na siya nga una ay again the teachers ayaw sa mo cascade sa information sa atong field sa atong co-teachers kay to give way to the field personnels sa example sa kanang approval sa SDO personnels, PSDS, school heads, DICTs, school ICTs coordinators. So kanang kita say unahon. So ayaw sa i-inform ninyo ang mga teachers nato regarding PNPKI kay kanang ug mo request ko sila appeal, mag-appeal sila adto jud gamay ra baya ang mo approve sa to ang kuan basin og kanang mabugatan sila. So muna nga kita sa ang unahon. So we are expecting sa Division of Bohol nga mga around 2,000 ta nga mo request sa national sa DICT. So muna nga dili sa daw nato apilon ang mga field employees like teaching and non-teaching employees. So, mora to, ayaw sa ninyo i-roll out. Kay probably mga July pa daw jud sila dapat i-roll out aning PNPKI. At least magsugdan lang ang kuan sa kita sa unahon. Sige. Napay line questions or queries? Hello. Wala Ma'am, na. katong form ako ka kuan ganya kay nabisi Asa man? ko. Asa man, sir? Katong form digital form tagaan ra ni dadto. Ha? Wa ko ka bantay ganiya kay nabisi mo ko kanang Ano? katong digital form bitaw katong applyan na atong applyan na to. Imo tagaan mi nimo. Unsa ba? Muhatag ko ninyo Sa og group? kanang sa GC muhatag ko og kanang soft copy ato, sir, para dili na mo download sa tiny URL. So igo na lang mo okay. ninyo download to then kamo na igo kung inyo bang i-print or i-fill out ninyo using Adobe Reader. Okay, thank you, ma'am. Sige, sir. Unsa pay lain? Ma'am, katong mga Ma'am, si Kamoy mi basin og nakaipunta na ma'am murag always ra ba ka na disconnect? Para asa din ma'am? Ano Okay, mo para kayo? asa ni ma'am para sa paperless transaction. So we are gearing towards paperless transaction man. So kanang dili ra ni kay dili ra ni siya para sa mga Department of Education employees but also tibuok ni siya Pilipinas nga kung natay transaction sa GSIS online na ta, SSS online na ta, pag-ibig online na ta tanan. Pero Okay. mo lagi na nga kanang naa ni siya pero kinahanglan ta nga natay assurance nga it is done in a secure manner. So kinahanglan nga one step nga mag-paperless ta is natay digital certificate on our own. So kanang mo na nga dili man ingon-ingon nga ang digital certificate ihatag ra diretso nato. No. Kana kinahanglan pa ta mo agi og verification. That is why nga mo apply ta for
us to be able to get our digital certificate. So mo to'y one step nga makakuha tag digital certificate, mo fill out sa application form, ato ang i-comply ato ang mga requirements, then isend sa ilaha, then naapod tay online nga face-to-face verification. Pareha og mudong ta og GSIS bitaw nga moadto ta sa GSIS, mo perma tag document, not mag-biometric ta, kuhaan ta nilang pictures. The same with PNPKI, pero ang difference lang is it must be done online. Kung mag-online ra ta, katong bitang nasa form na to nga online download ra ata to ang buhaton. So, Pwede mo sa na to. PRC. Ma'am? Pare sa PRC ba online ba? Yes ma'am, online na gadyo ma'am. Thank you, ma'am. Sige ma'am. Napay laing question. Teachers, basin katong mga nga out ganiha, basin na mo yung mga queries kay kung ano ba to, nagkalingaw ra ba to og ka disconnect. Wala na. Wala gyud mo na tingog. Pwede na enjoy i-unmute ang injuhang kuan Zoom kay aron nga madunggan mo na ho. Wala karon pa ko na Pero kaso kabasa. Adobe Reader, ma'am. Yes, Kasuway ma'am. ana og Adobe Reader o kasuway og ana encode. So Oh. Lyra. Kuan ma'am, kung wala mo yung Adobe Reader ma'am, you can download ka ng free ra man po na siya nga Adobe Reader DC. Free ra na siya, pwede ra na i-install diretso once ma-download ninyo sa inyong laptop. Pero kung dili na mo ganahan mag-download, you can print out the file, then kanang i-handwritten ra ang inyong information and then sign the document, then i-scan ra po siya balik, then kuan convert to PDF. Pwede ra na siya ma'am. Okay, mo-try ra sad ni og Adobe. Sige ma'am. Ma'am, katong regarding dahil sa katong picture, pwede ra to kuan ra kanang before i-print yata dili necessary nga picture ba nga ipilit pa kanang nakapilit na sa daan sa i-print na good. Pwede ra katong ang gihimo katong ang gipakita bitaw ninyo ganina sir nga i-click ra tong click and affix your Kato. here. Kato siya. Pwede ra og namoy Okay, soft thank copy you. nga passport size sa iyong picture. I-click ra to siya, then mo automatic mo yung gihimo sa hoa. I-click ra to siya, then di ba mo from up to siya og this ani mo gi-save ang imong picture, then mo gawas na to siya dato once nga imo na tong gi-attach. The same with sa imong signature sir. Pwede ra diretso na ka sa imong signature. Ang sa signature lang man kay kinahanglan pa to nimo kuhaon tong imong background. Kung na kay Photoshop pwede man to nimo makuha. Pero kung panangkan sa akong end kay wa man ko'y Photoshop sa new laptop, so what I did was kanang ako ara siyang gi-print ang file right after accomplishing, then ako ang gi-affix ang signature, then ako na pong gi-scan og balik. Okay. Sige. Ma'am kana sa signature bitaw, ma'am. Yes ma'am. Dito ra ko ga-edit sa Word. Dito sa babaw. Dito ra ko Ma'am. ga-edit kuha ang background. Makuha ba Okay ra, ma'am. background mo pag try ma'am, pwede ba kuha ma'am? Pwede, pare ra picture na to ID, ma'am. Kuha ang background himong puti. Asa Ato dapit ra ka ma'am? Ako tanawon to. Tanang Ang i-try asa na mag. Ako kay Wala sa akong kaway pa. Pero dari Wala sa akong- kuan sa Pero- PowerPoint pwede daw ma-kuan. Pwede daw pwede sa PowerPoint. Pwede po sa PowerPoint. Sige Hmm, ma'am, thank pwede you to ka sa sa- imong information ma'am. Okay. Karon pa ko namasa sa inyong mga chat sa GC. Compulsory jud ni nga mo apply ta? Yes ma'am. Lako PSA. Pwede rag NSO ang inyong gamiton for now, pero on the later date kinahanglan pangitaon gyapon ang PSA para ma-approve ang inyong application. Dili siya i-approve kung wala mo kuan PSA. Pero pananglitan kung naabday mo passport, so passport inyong gamita. Pwede ra pud passport inyong gamiton. Passport katurang other documents bita katong other IDs katura siya for in the absence of UMED katong mga driver's license, mga NBI clearance, police clearance, kato siya, pwede ra mo dato mangita og duha in the absence of UMED, kung wa mo UMED. Pero kung na mo UMED, di na mo mangita adto. Katurang birth certificate og UMED inyong kinahanglan or katong passport.
Unsa pa ni? Ma'am, pwede mo dili mo kuha ang passport kato ragong birth certificate kay kung passport to ba kay makig appointment pa man kas DFA dugay pa nakaadyo. Ja, kuan kanang pwede rag NSO kay pwede NSO PSA kay pwede ra man na nato orderon sa asa ba na online ja bayaran na natong LBC then pila ka weeks moabot na. So nailang questions. Ma'am, katong passport, iscan to na, og naman gani, iscan Yes ra to. yes sir, scan. Ang photocopy okay. sir. Okay, okay. Napailain pangutana. Malapit na alas 12. Wala ko'y pangutana. Ang uban teachers katong mga nawawa basin og ganang kuana may mga queries regarding sa atong orientation karon. Kay labong wa pa ta mag-end. Ma'am, lain po Mute ato, ma'am. your microphone. Unsa sir? Lain po ato, ma'am, kanang dili ni related sa PNKI. Katong bitong Unsa sir? Yagi katong sa katong giseminaran katong Yagi katong last Saturday bito o Friday. Katong sa test katong evaluation link sa kanang vaccine. sa katong Lourdes bito katong pilot testing wa pa to na wa pa to magmemo Katong pa IPT, dadto. sir? Katong IPT? Oh, Wa pa to sir, Oo. memo pa man to. Diya murag kuan man okay. si sir kanang Chris, negative man si jag adto sa ilahan. Murag mapugus sa oo. central. Sige ma'am, sige ma'am. Sige sir. Ma'am, excuse me. Katubit ang signature, ma'am. Unsa man ma'am? Akong gipirmahan niya. Ni pirma matanan niya akong gipicturean. Mm-mm. Niya akong ari sa format. I-click tong ari sa format, ma'am. Diyan ada ni remove background. Kato siya. Oh, makita na sa sa Word na The format. word. Remove Kuha ang background. background. Picturean ako ang sa cellphone. Mag-signature na to. Pero dili tanan na og dili updated ma'am karaan imong kuan dili one na picture Dili na mo gawas. Pero Di nasa mo sa gawas og text dili slide sir. updated. Na-remove background. Dili dito Oh, na-remove background na pati sa Excel na makita Naa sa remove background. PowerPoint ang sa may Word na upload. Naapod sa katong Pero og page, sir, dili na. updated, dili na makita sa format. Okay. Okay, sige kay i-try na to ma'am. Thank you. No. Napailain. Napamailain pangutana. Teacher sa basig na mo'y mapangutana. Kanang kuan, willing pa ko motubag while wa pa nata nag-end. Kanang elementary rata karon. Mangutana pa ko sa high school kung naka-apply na ba sila. Kay humana man sila last week. Okay, so okay na ta teachers, walay mga queries, violent reactions. PM rami, ma'am. Sige. Okay na ma'am, thank you. Na-receive din nyo ang kanang PNPTI nga ang gisend. So, muna siya PDF file sa PNPTI. And then, kuan, say tawag ani? Moto, ang gingon na you can print it out or Ano, ma'am? fill in using Adobe Reader. Ma'am? Era. Nakita na Ma'am BJ, Yes, ma'am. dapat iling nakabutang adto kung asa i-send ini kung mag-fill up sa form. Katong kuan, ang gisend ninyo ag email katong vc2.support kato bitaw? Kato si Jack. Akato gisend kanimo? Ako rang i-send ninyo ma'am ang PowerPoint para makuha ninyo, ma-overview ninyo ang slides, then as well as the recordings. Palangkimutan na ang recording ma-upload. Pero basin o inay. Arang ipaniguro ang slides, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Sige, ma'am. Welcome, ma'am. Other queries?
clarifications kay Okay na, ma'am. aron Thank you, end thank you. nata kay ting panid to na pod. Okay, so thank you very Sir, much. Sir Herbert. Ma'am, Sir gisend Brett. na ba ito Asa ma'am? link sa application, ma'am? Di mo na ba itong gisend, ma'am? Kanang Send. PNPKI application form mo na siya ma'am. Send na ma'am. Nanasa. Okay, ma'am. Sige ma'am. Chat laman mo ma'am kung na may mga kanang questions regarding sa ato ang orientation. So ako ra pun mong i-entertain. So thank you so much and happy Okay, lunch. salamat ma'am. Sige, bye-bye. Bye. Bye, thank you. Uy,